Ang buong pandaigdigang komunidad ng mga Pilipino ay nababalutan ngayon ng matinding damdamin. Ito ay dahil sa wakas ay nakaabot sa Pilipinas ang mga kapatid nating naiwan sa trahedya ng Sakhalin. Sa mahabang panahon kung saan walang umako ng responsibilidad at dahil sa mga hadlang ng politika at kaganapan, naghintay lang sila ng walang humpay sa loob ng ilang dekada. Nakalimutan na ba kami? Ito ang tanong nila. Ngayon, kumilos na ang Pilipinas. Ito ay isang pagpili mula sa puso, walang kondisyon at walang kalkulasyon. Bagamat ilang puwersa ang nagpursiging hadlangan at naging maingat ang Russia, kalaunan ay pumayag din ang Russia. Alam nilang ang Pilipinas ay isang bansang tumutupad sa pangako. Ang Sakhalin na walang umaabot ng tulong sa wakas ay inabot ng Pilipinas ang mainit na kamay. Ang nakakaantig na kuwentong isinilang ng matagal na paghihintay ay magsisimula na ngayon. Pakiusap, mag-subscribe at i-like ang channel at iwanan sa comments ang mensaheng laban, mga kapatid sa Sakhalin. Ihahatid namin sa inyo ang kuwento ng matinding damdamin. Ang pangalan ko ay Enrique de la Cruz. Tunog Ruso, hindi ba? Ngunit sa bahay, tinatawag akong Kiko. Dalawang pangalan, dalawang pagkakakilanlan. Ngunit pareho itong hindi ganap na akin. Nagtatrabaho ako bilang logistic manager sa pantalan ng Yuzhno-Sakhalinsk. Hawak ko ang passport ng Russia, nagtatrabaho sa wikang Ruso, at nabubuhay sa ilalim ng batas ng Russia. Ngunit kung tatanungin ako kung ako ba ay Ruso, hindi ako makasagot. Pag-uwi ko, ang lola ko ay nakikipag-usap sa akin sa Tagalog at ang tatay ko ay may pangalang Filipino. Ngunit ang bansang Pilipinas ay isang lugar lamang na umiiral sa mapa para sa akin. Para sa aming pamilya, ang salitang inang bayan ay hindi umaakma. Ang liham na ito ay ipinadadala sa inyong mga nakatira sa Pilipinas upang isalaysay ang kwento ng 55,000 Filipino Zanryu. Hindi lang ito kwento ko, kwento nating lahat ito. Ang lolo ko, Jose, ay dumating sa Karafuto noong 1941 para magtrabaho. Noong panahong iyon, nagpadala ang pamahalaan ng maraming manggagawa kasama ang mga Pilipino upang paandarin ang mga minahan at pabrika rito. Siya ay isang 26 taong gulang na binata na mapayapang namumuhay sa Lawag, Ilocos Norte. Isang araw, nangarap siya ng bagong buhay at naglakbay. Ayaw niyang iwan ang kaniyang bayan, ngunit ito ang pinili niya para sa mas magandang buhay. Sumakay siya ng barko, sumakay ng tren, at dumaong sa malamig na islang ito, taglamig na umaabot sa 40 graus Celsius. Nagtrabaho si Lolo sa minahan, bihira siyang makakain ng bigas, at nagtatrabaho siya ng 16 oras sa isang araw. Naniniwala siyang pagkatapos ng digmaan, uuwi siyang mayaman. Iyon ang sinabi ni Lolo. Ngunit noong 1945, nang matapos ang digmaan, natalo ang Japan, maraming Hapon ang nagmamadaling umalis sakay ng barko. Ngunit maraming Pilipino, Koreans at iba pang manggagawa ang naiwan. Umiyak ang mga naiwan sa pantalan habang kumakaway, ngunit hindi na bumalik ang barko, sabi ni Lolo. Tumayo siya sa pantalan at pinanood ang paglaho ng barko. Ang mga taong katabi niya ay isa-isang naupo at nagsimulang umiyak. May sumigaw sa dagat, "Isama ninyo rin kami, Pilipino rin kami." Ngunit hindi na bumalik ang barko. Kaya't maraming Pilipino ang naiwan sa Sakhalin at dumating ang Unyong Sobyet. Naging teritoryo ng Sobyet ang Sakhalin at nakulong kami sa loob ng Sobyet. Isinara ang hangganan at imposibleng lumabas ng bansa kahit ang salitang gusto kong umuwi sa Pilipinas ay delikado. Idineklara ng mga autoridad ng Sobyet, kayo ngayon ay mga mamamayan ng Sobyet, ngunit hindi kami tinanggap bilang mga mamamayan ng Sobyet. Sa aming mga dokumento, nakasulat ang Pilipino at tinrato kami ng mga Ruso na parang dayuhan. Kami ay mga taong walang kinabibilangang lugar. Ang tatay ko, Ivan Temyong de la Cruz, ay lumaki sa ganitong kalagayan. Binigyan siya ng pangalang Ruso, ngunit sa bahay, tinawag siyang Temyong. Natuto siya ng Ruso sa paaralan, ngunit nakinig siya sa Tagalog sa bahay. Kumain siya ng pagkain Pilipino, ngunit hindi niya alam kung saan eksaktong matatagpuan ang Pilipinas. Noong bata pa si tatay, sabi niya, binubuklat niya ang mapa at tinutunton ang kapuluan ng Pilipinas gamit ang daliri niya.
Nakaupo si Lolo sa tabi niya at sinabi, "Iyan ang ating inang bayan. May lugar na tinatawag na Lawag. May dagat, may bundok, at isang magandang lugar kung saan namumukadkad ang mga sampagita sa Tagsibol. Ngunit para kay tatay, ito ay isang bayang kwento, isang lugar na umiiral ngunit hindi niya marating. Makakapunta pa kaya kami diyan balang araw?" Hindi masagot ni Lolo ang tanong na iyon. Hindi binuksan ng Soviet ang pintuan at napakalayo ng Pilipinas. Noong 1970s, ilang Zanryu Pilipino ang nakabalik sa Pilipinas. Ngunit hindi lahat ng kwento ay maganda. Mahirap ang buhay sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan at hindi madaling makibagay. Gayunpaman, pangarap ng lahat ang makabalik sa Pilipinas. Ako ay ipinanganak sa kalagitnaan ng lahat ng ito noong 1985 sa Sakhalin. Bilang pangatlong henerasyon ng Zanryu Pilipino, lumaki ako na walang malinaw na pagkakakilanlan. Nagluluto si Lola ng sinigang at sa bagong taon, naglalabas siya ng parang barong na damit. Ngunit iyon lang. Nabuhay kami na tanging ang hugis lamang ng kulturang Pilipino ang aming hawak. Sa paaralan, tinanong ako ng kaibigan kong Ruso, "Kiko, Pilipino ka ba o Ruso?" Hindi ako makasagot. Para masabing Pilipino ako, hindi ako matatas sa Tagalog at hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas. Para masabing Ruso ako, hindi naman ako tinitingnan ng mga Ruso ng ganoon. Wala ako sa dalawa. Ako ay isang taong nakatunganga sa gitna. Hindi lang ang pamilya namin ang ganoon. Mahigit 55,000 Pilipino ang nakatira sa buong Sakhalin. Pareho kaming lahat ng sinapit mga taong naiwan, mga taong walang uuwi ang lugar. Walang bansang tumawag sa amin. Ang pamahalaan ng Pilipinas, pagkatapos ng digmaan, ay hindi agad nakaasikaso sa aming problema. May pananaw na kusang loob kaming pumunta. Ito ay hindi totoo. Marami ang naglakbay para sa patakaran ng bansa o trabaho, ngunit hindi kumilos agad ang pamahalaan. Hindi kami pinalaya ng Soviet. Noong Cold War, ang hangganan ay isang Iron Curtain at ang pag-alis ay pagtataksil. Ang salitang gusto kong pumunta sa Pilipinas ay naging pahayag na politikal at mapanganib na ideya. Binabantayan ng secret police ang mga pagtitipon ng mga Pilipino. Kung pag-uusapan namin ang Pilipinas, binibigyan kami ng babala. Natuto kaming manahimik. Noong panahong iyon, wala pang sapat na lakas ang Pilipinas. Habang bumabangon mula sa pagkawasak ng digmaan, wala silang kapasidad na asikasuhin ang mga kababayan nila sa ibang bansa. Naunawaan namin. Ngunit ang pag-unawa ay hindi madali. Namatay si Lolo noong 2000 sa edad na 85. Bago siya bawian ng buhay, sinabi niya, "Aalis na ba ako nang hindi man lang natatapakan ang lupa ng inang bayan? Gusto ko pang makita muli ang dagat sa Lawag." Maigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Umiyak ako habang nararamdaman ko ang paglamig ng kamay niya. Hindi ko malaman kung luha ba niya iyon o luha ko. Matagal kaming naghintay, ngunit walang sinuman ang sumundo sa amin. Ang aking nanay, isa ring Zanryu Pilipino, ay may pangalang Ruso at Filipino tulad ni tatay. Paminsan-minsan, bumubuntong hininga si nanay at nagsasabi, "Tayo ay mga taong kinalimutan ng kasaysayan." Tama ang sinabi niya. Wala ang kwento namin kahit saan sa mga aklat-aralin ng kasaysayan. Wala kami sa listahan ng mga kababayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Habang naghihintay, tumanda ang henerasyon ng aking mga magulang. Noong bata pa, may pag-asa pa, ngunit habang tumatanda, ang pag-asa ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Inakala namin na kinalimutan na kami ng Pilipinas. Naniwala kami ay mga taong nahulog sa puwang ng kasaysayan. Lumaki rin ako na ganoon ang paniniwala. Nagtapos ako sa kolehiyo at nagsimulang magtrabaho sa pantalan. Habang kumikita ako at nabubuhay bilang isang Ruso, laging may bakanting puwang sa isang sulok ng aking puso. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit hindi ako ganap na kabilang kahit saan. Ako ay itinuturing na dayuhan sa Russia at isang taong hindi alam ang pag-iral sa Pilipinas. Kami ay mga taong nasa pagitan ng mga bansa, mga taong wala sa mapa, sa istatistika o sa mga patakaran. Paminsan-minsan, dumarating sa pantalan ang mga kargamento mula sa Pilipinas. Bumaba ang mga marino at nakikipag-usap sa Ruso. Bumati ako sa medyo hindi matatas na Tagalog. Nagulat sila at nagtanong, "Pilipino ka ba?" Hindi ako makasagot. Kulang ako
para masabing Pilipino ako, ngunit masakit sa puso ang sabihing hindi. Ganito ang paglipas ng mahabang panahon. Mahabang panahon na ang lumipas mula nang umalis si Lolo sa inang bayan. Kami ay mga taong hindi na nakauwi. Ngunit hindi nagtatapos dito ang kwento. Hindi namin alam na tahimik na nagbabago ang Pilipinas at ang pagbabagong iyon ang tatawag sa amin pabalik. Noong Setyembre 1, 1983, isang Korean Air passenger plane ang binaril sa himpapawid ng Sakhalin, 269 katao ang nasawi. Nang marinig namin ang balita, nabalutan ng matinding pagkabigla ang aming komunidad ng mga Pilipino. Si tatay ay nakaupo sa harap ng radyo noong gabing iyon. Nanginginig ang kamay niya. Paulit-ulit ang balita, binaril daw ng Soviet fighter jet ang isang civil passenger plane at maraming tao ang namatay, kasama ang ilang Pilipino. Tapos na talaga, bulong ni tatay. Hindi nakaimik si nanay. Bata pa ako noon, ngunit alam kong may malaking nangyari. Mula noon, nagbago ang atmosfera sa Sakhalin. Lalo pang humigpit ang pagbabantay ng mga autoridad ng Soviet. Anumang salita tungkol sa Pilipinas ay delikado. Naging maingat na kami sa pagtitipon-tipon ng mga Pilipino. May mga regular na pagtitipon sa Filipino Community Center sa bayan, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga matatanda para pag-usapan ang Pilipinas. Ngunit maging ang pagtitipong iyon ay naging maingat pagkatapos ng insidente. May isang lolo, si Lolo Sato, na taga Visayas, na dumating sa Karafuto noong bata pa. Palagi niyang pinag-uusapan ang pag-uwi sa Pilipinas. Makakauwi rin tayo balang araw, susunduin tayo ng inang bayan. Ngunit kahit siya ay kumonti ang salita, pagkatapos ng insidente, nabawasan din ang pagpunta niya sa community center. Isang araw, nang dalawin siya ni tatay, sinabi ni Lolo Sato, parang naging kasalanan na ang salitang, gusto kong umuwi sa Pilipinas. Parang pagtataksil sa Soviet. Talaga namang ganoon. Mas madalas na nagbabantay ang mga opisyal ng secret police sa mga pagtitipon ng mga Pilipino. Kung may babanggit ng Pilipinas, agad itong iniimbestigahan. Ilang pamilya na nagsumite ng repatriation application ay naapektuhan sa trabaho. Mula noong 1970s, may mga pagtatangka ng umuwi. Nagpetisyon ang mga Zanryu Pilipino sa pamahalaan ng Soviet. Nagpadala rin sila ng liham sa pamahalaan ng Pilipinas, sa International Red Cross at sa United Nations. Ngunit walang tugon. Malamig ang Soviet. Ang mga residente ng Sakhalin ay mga mamamayan ng Soviet. Kailangan ng pahintulot ng Estado para lumabas ng bansa. At hindi kailanman ibinigay ang pahintulot na iyon. Noong Cold War, ang pagpunta sa kanluran mula sa Soviet ay isang akto ng pagtataksil, lalo na ang Pilipinas, na kaalyado ng Amerika, kaya't mas sensitibo ang issue. Gusto naming pumunta sa malayang Pilipinas sa timog, ngunit napakalayo ng lugar na iyon. Pagsapit ng 1980s, unti-unting naririnig ang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Nakikinig kami sa mga broadcast ng Pilipinas sa radio na patago. Masama ang kalidad ng tunog, ngunit naririnig namin ang Tagalog. May balitang lumabas na sobrang umunlad ang Maynila. Nagulat ang mga Zanryu Pilipino kung gaano umunlad ang Pilipinas. Hindi kami makapaniwala na ang bansa na wasak ng digmaan ay naging isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. Nakikinig kami sa radyo. Nagbabago ang Pilipinas. Ngunit hindi pa rin kami makauwi. Mataas pa rin ang pader ng Soviet at parang wala pa ring sapat na lakas ang Pilipinas para sunduin kami. Si tatay ay 39 anyos na at si Lola ay mahigit 70 na. Ang paghihintay ay nagpatanda sa mga tao. Unti-unting lumiit ang pag-asa. Noong unang bahagi ng 1990s, bumagsak ang Unyong Soviet, dumating ang bagong panahon, itinatag ang Russian Federation at unti-unting nagbukas ang hangganan. Muling sumibol ang pag-asa sa mga Zanryu Pilipino. Makakauwi na kaya kami sa pagkakataong ito? Ilang pamilya ang nagtangkang pumunta sa Pilipinas. Nag-apply sila ng visa, ngunit komplikado ang proseso at mataas ang gastos. Higit sa lahat, hindi madaling nagbigay ng pahintulot ang gobyerno ng Russia. Maging pagsapit ng 2000s, hindi bumuti ang sitwasyon. Dumami ang mga taong personal na bumibisita sa Pilipinas, ngunit ang mass repatriation o pagbibigay ng citizenship ay imposible pa rin. Ako noon ay 25 taong gulang habang nagtatrabaho sa Pantalan.
Paminsan-minsan ay nakakasalubong ko ang mga marino mula sa Pilipinas. Malaya silang dumarating at umaalis. Naiinggit ako sa kanila. Isang araw, tinanong ako ng kapitan ng barko mula sa Pilipinas. Magaling ka magtagalog. Nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Umiling ako. Hindi po. Isa po akong Zanrio Pilipino. Dito po ako ipinanganak. Sumimangot ang mukha ng kapitan. Isa ka pala sa mga kababayan namin sa Sakhalin. Napakahirap ng inyong pinagdaanan. Ang salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ko. Hindi sapat ang salitang mahirap. Kami ay mga taong pinabayaan. Ang henerasyon ni tatay ay mahigit 60 anyos na at ang henerasyon ni lola ay nasa 80s na. Mga taong tumanda sa kahihintay iyon ang aming realidad. Pumunta ako sa Filipino Community Center at nakita ang mga matatandang nakaupo. Pinag-uusapan pa rin nila ang Pilipinas, tulad ng dati. Ngunit wala ng lakas ang boses nila. Makatapak pa kaya tayo sa lupa ng inang bayan habang nabubuhay? Ewan, hindi na natin alam. Parang kinalimutan na tayo ng Pilipinas. Masakit pakinggan ang mga salitang iyon. Unti-unti na rin akong nagsimulang maniwala. Kinalimutan na kami ng Pilipinas. Kami ay mga taong nahulog sa puwang ng kasaysayan. Tanda ko, noong mga 2005, nagkasakit si Lola at naospital. Nakaupo ako sa tabi ng kaniyang kama. Hinawakan ni Lola ang kamay ko. Kiko, mukhang hindi na makakauwi si Lola sa Pilipinas. Nak, nanginginig ang boses niya. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Hindi po. Makakauwi tayo, Lola. Ngunit nanginginig din ang boses ko. Hindi rin ako sigurado. Naaalala ko ang dagat sa lawag noong bata pa ako. Nak, namimiss ko ang dagat na iyon. Si Lola ay namatay noong taon ding iyon. Wala man lang siyang natapakang lupa ng inang bayan. May isa na namang pinaslang na pag-asa. Nagtipon ang mga Zanrio Pilipino sa wake. Lahat ay pare-pareho ang ekspresyon pagkalungkot at kawalan ng pag-asa. Unti-unti na kaming sumusuko. Si Lolo Sato ay namatay din noong taong iyon. Siya ang taong nagsabing uuwi siya sa Pilipinas habang buhay, ngunit hindi siya nakauwi. May isa na naman kaming sinundan na taong namatay sa kahihintay. Kaya't sumapit ang 2010, 70 taon na ang lumipas mula nang dumating si Lolo sa Karafuto. Nandito pa rin kami. Naiwan, nakalimutan, ngunit hindi namin alam. Tahimik ngunit tiyak na nagbabago ang Pilipinas at papalapit sa amin ang pagbabagong iyon. Tanda ko, noong mga 2012, ang mga produkto mula sa Pilipinas ay nagsimulang dumami sa Sakhalin, mga telebisyon ng Sony, refrigerator ng Panasonic, mga sasakyan ng Toyota. Unti-unti nang makikita ang mga bagay na bihira naming makita noon. May pagbabago rin sa pantalan. Mas madalas nang dumarating ang mga kargamento mula sa Pilipinas. Dumami rin ang kargang dala. Sabi ng kasamahan kong Ruso, madalas na dumarating ang mga barko ng Pilipinas ngayon. Mukhang maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Nakaramdam ako ng kakaibang damdamin habang pinakikinggan iyon pagmamalaki at kalungkutan dahil umuunlad ang Pilipinas. Ngunit hindi pa rin ako Pilipino. Pumunta ako sa tindahan ng electronics sa bayan. Ipinakita sa akin ng tindero, isang Ruso, ang isang high-tech na cellphone ng isang sikat na brand sa Asia. Sabi niya, maganda ito. Maaari kang magtiwala dahil gawa sa Pilipinas. Ngayon, hinahanap na ng lahat ng Ruso ang mga produkto ng Pilipinas. Naging mainit ang dibdib ko nang marinig iyon. Ang pangalang Pilipinas ay naging simbolo ng tiwala. Binili ko ang cellphone na iyon. Ito ang una kong Pilipino na produkto. Umuwi ako at binuksan ang cellphone. May Tagalog sa settings. Bagamat hindi ako matatas, pinili ko ang Tagalog. Napuno ng Tagalog ang screen. Kakaiba, ngunit tumulo ang luha ko. Sa pamamagitan ng internet, nagsimula akong manood ng balita mula sa Pilipinas. Dati, radio lang ang naririnig namin at puro static pa. Ngayon, makukuha ko na ang impormasyon tungkol sa Pilipinas sa real time. Nakakagulat ang nilalaman ng balita. Iniulat na naging isa ang Pilipinas sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. Ipinahayag na sikat sa buong mundo ang kultura ng Pilipinas. Sabi nila, ang mga Filipino dramas ay umaabot na hindi lang sa Asia, kundi pati na sa Europe at Amerika. Dinala ko ang cellphone sa Filipino Community Center.
Ipinakita ko sa mga matatanda. Umunlad na pala ng ganito ang Pilipinas. Sabi ni Lolo Ben habang tinitingnan ng screen. Nang umalis ako, puro ruins pa, nagbago na pala ng ganito. Naghanap ako ng Filipino drama at ipinakita kay Lola Susan. Ipinakita ang tanawin ng Maynila, matataas na gusali, malinis na kalye, modernong hitsura. Walang imik ang mga matatanda. Ito na ba talaga ang Maynila? Hindi ako makapaniwala. Ngunit kasabay noon, nakaramdam din sila ng kalungkutan. Umunlad ang Pilipinas, ngunit nandito pa rin kami, naiwan. Ngunit noong mga 2015, may nagbago. May balita na palalakasin ng pamahalaan ng Pilipinas ang Overseas Filipino Policy. May sinasabing magtatayo ng bagong ahensiya para sa mga overseas Filipino. Sa simula, balita lang iyon. Inakala namin na wala itong kaugnayan sa amin, ngunit sunod-sunod ang mga balitang may kaugnayan dito. Sabi, pinagsasama-sama ng Pilipinas ang lahat ng Filipino diaspora sa buong mundo. Nagsagawa ng pagpupulong sa Filipino Community Center. Nagtipon ang mga Zanriu Pilipino mula sa buong Sakhalin, mula sa henerasyon ng mga bata hanggang sa matatanda ng first generation. Tinalakay namin ang pagbabago sa patakaran ng pamahalaan ng Pilipinas. May isang Pilipino na bata ang nagsabi, baka sa pagkakataong ito, totoo na. Lumaki na ang ekonomiya ng Pilipinas. May kakayahan na silang asikasuhin tayo ngayon. Ngunit may mga boses din ng pag-aalinlangan. Marami ng ganiyang usapan noon. Wala namang nagbago, hindi ba? Kalahati puso lang din ako. Napakaraming beses na kaming nadismaya. Ngunit sa isang sulok ng puso ko, sumisibol ang pag-asa. Isang araw, habang nagtatrabaho ako sa Pantalan, may isang opisyal mula sa kumpanya ng barko ng Pilipinas ang nagtanong sa akin. Pilipino siya. Kapatid, baka Filipino descent ka? Tumango ako. Nagpapagawa ang pamahalaan ng Pilipinas ng survey tungkol sa kalagayan ng mga Filipino Zanriu sa Sakhalin. Maaari ka bang tumulong? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hinahanap kami ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Sumagot ako sa survey relasyon ng pamilya, tagal ng paninirahan, ancestral home sa Pilipinas, intensyon na umuwi. Maingat akong sumagot isa-isa. May huling tanong, may intensyon ka bang kumuha ng Philippine citizenship? Nanginginig ang kamay ko. Nilagyan ko ng check ang oo. Ito ang sagot na matagal kong hinintay. Pagkatapos ng survey, tinawagan ko si tatay pauwi. Tay, may nag-survey mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Gusto nilang marinig ang kwento natin. Nanginginig ang boses ni tatay. Talaga ba? Opo, mukhang totoo na po ito. Narinig ko ang pag-iyak ni tatay sa kabilang linya. Siya ay 65 taong gulang, isang taong naghintay habang buhay. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang pagdating ng mga tao mula sa Pilipinas, mga opisyal ng gobyerno, mga akademiko, mga mamamahayag. Naglakad sila sa Sakhalin at nakipagkita sa mga Zanriu Pilipino. Pinakinggan nila ang aming kwento. May dumating na documentary crew mula sa isang TV station ng Pilipinas. Kinuna nila ang aming bahay, mga gamit ni Lolo, ang Tagalog Bible na ginamit ni Lola, ang lumang barong. Sa harap ng kamera, sinabi ni tatay, kami ay mga taong pinabayaan, ngunit hindi namin kailanman kinalimutan ang Pilipinas. Ipinakita ang documentary na iyon sa Pilipinas. Naghanap ako sa internet, may libu-libong comments. Hindi namin alam. Bakit ngayon lang? Anong ginagawa ng gobyerno? Kailangan nating sunduin sila, kailanman. Nagsimulang malaman ng mga mamamayan ng Pilipinas ang aming pag-iral, iyon ang pinakamalaking pagbabago. Hindi na kami mga taong nakalimutan. Noong 2017, dumalaw sa Sakhalin ang mga mambabatas ng Pilipinas. Nagsagawa ng consultation meeting sa Filipino Community Center. Mahigit 100 Zanriu Pilipino ang nagtipon. Sinabi ng isang mambabatas, hindi kayo kinalimutan ng Republika ng Pilipinas. Bagamat nahuli, gagampanan namin ang aming responsibilidad. Simula ngayon, nagsimulang umiyak ang mga matatanda. Ito ang mga salitang hinintay nila sa loob ng 70 taon. Isusulong namin ang isang special law para sa citizenship ng mga kababayan natin sa Sakhalin. Kayo ay mga mamamayan ng Pilipinas. Napuno ng palakpakan ng sentro, pumalakpak din ako habang umiiyak. Ngunit, kasabay nito, nakaramdam ako ng pangamba.
Marami ng pangako noon, walang natupad. Iba ba ngayon? Tinanong ng isang matanda ang mambabatas. Talaga bang tatanggapin ninyo kami bilang Pilipino? Sa loob ng 70 taon, walang sinuman ang nangailangan sa amin. Hinawakan ng mambabatas ang kamay ng matanda. Iba po ngayon? Nagbago na ang Pilipinas? May lakas na kami para sunduin kayo ngayon. Ang salitang iyon ay may kasamang katiyakan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpasya akong maniwala. Nagbago ang atmosfera sa buong Sakhalin. Muling naging aktibo ang pag-uusap tungkol sa Pilipinas sa mga Zanrio Pilipino. Ngunit iba ito ngayon, hindi na malabong pag-asa, kundi isang konkretong plano. Nagsimulang mag-aral ng Tagalog ang mga bata. Kinumpirma ng mga matatanda ang kanilang ancestral home sa Pilipinas. Naghanda sila ng mga dokumento. Nagsimula kaming kumilos. Naramdaman din ang pagbabago sa pantalan. Sabi ng kasamahan kong Ruso, "Kiko, aalis ka na ba papuntang Pilipinas? Magandang bansa ang Pilipinas. Buti na lang, ito ay isang usapan na hindi ko kailanman naiisip noon." Ang salitang magandang bansa ang Pilipinas mula sa bibig ng isang Ruso. Bumili ako ng instant noodles ng Pilipinas sa supermarket. Dati, hindi ako makabili dahil mahal. Ngayon, pati ang mga Ruso bumibili at kumakain. "Masarap ang ramen na ito, sabi ng cashier, isang Rusa. "Gusto mo ang pagkaing Pilipino?" "Oo, kinakain ko habang nanonood ng Filipino drama. Ang ganda ng kultura ng Pilipinas." Nagtipon ang mga pagbabagong tulad nito: Filipino cosmetics, Filipino medical care, Filipino music. Ang Pilipinas ay unti-unting pumapasok sa Sakhalin. Nagbukas ng Tagalog class sa Filipino Community Center. Nagtipon ang mga bata. Nag-aral din ako. Gusto kong matuto ng tamang Tagalog. Ang guro ay isang volunteer mula sa Pilipinas, isang babaeng nasa 20s. "Malapit na kayong pumunta sa Pilipinas. Maghanda tayo para doon." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa amin ng lakas. Masigasig kaming nag-aral. Dumalo rin si tatay sa klase. Sa edad na 68, muli siyang nag-aral ng Tagalog. Marami siyang nakalimutan sa Tagalog na natutunan niya noong bata pa, ngunit masigasig siyang nag-aral. "Kahit ngayon lang, kailangan kong matuto ng maayos. Dapat, makakapag-usap ako kapag pumunta na ako sa inang bayan." Narinig kong ginamit ni tatay ang salitang inang bayan. Matagal ko nang hindi naririnig iyon. May pag-asa rin si tatay. Noong 2018, iniulat sa Balita ng Pilipinas na ipinasa ng Kongreso ang Sakhalin Law. Gumawa sila ng special procedure. Pinasimple ang pagkuha ng citizenship. Naging excited ang komunidad ng mga Pilipino. Nagdagsaan ang mga tao sa sentro. Nagbatihan sila. Umiyak, tumawa. Sabi ni Lolo Tan, "Kung buhay pa lang sana ang tatay ko, gaano kaya siya kasaya?" Inintay niya ang araw na ito habang buhay. Marami ang nakaramdam ng ganoon. Naalala namin ang mga taong namatay nang hindi nakita ang araw na ito. Ngunit alam namin, hindi na sayang ang paghihintay nila. Kami ang magsasakatuparan ng kanilang mga pangarap. Dumating ang mga opisyal mula sa Philippine Embassy. Nagsimula silang tumanggap ng application para sa citizenship. Nagkaroon ng mahabang pila mula sa matatanda hanggang sa mga bata. Nagsimulang kumilos ang 55,000 Pilipino. Dumating ang oras ko. Ibinigay ko ang mga dokumento. Sinabi ng opisyal ng embassy, "Maligayang pagdating. Malapit na kayong maging mamamayan ng Pilipinas." Nang marinig ko ang salitang iyon, tumulo ang luha ko. Matagal kaming naghintay. Sa wakas, mababawi na namin ang aming pangalan. Noong Marso 2019, nagsimulang kumilos ang Russia. Naglabas ng pahayag ang Sakhalin governor. Ang mga Filipino residents sa Sakhalin ay mga mamamayan din ng Russian Federation. Ang malawakang pagbabago ng citizenship ay nangangailangan ng pag-apruba ng pamahalaan ng Russia. Kinabahan ako. Nagsimula nang makialam ang Russia. Pagkatapos ng ilang araw, nagsagawa ng press conference ang spokesperson ng Foreign Ministry sa Moscow. Ang issue ng mga Filipino residents sa Sakhalin ay isang usapin ng Russian sovereignty. Hindi namin tatanggapin ang unilateral measures ng ibang bansa. Sovereignty daw? Kami ay tao, hindi bagay. Ngunit ginawa kaming issue ng sovereignty ng Russia. Naglabas din ng mga artikulo ang Russian media. Pilipinas,
nagtatangkang mass extraction ng mga mamamayan ng Russia sa Sakhalin. Pagbaba ng populasyon sa Russian Far East, kinababahala. Nagalit ako nang makita ang pamagat ng artikulo. Extraction daw, kusang loob kaming aalis. Naghintay kami ng 70 taon, ngunit ginamit nila ang salitang extraction. Tinawag ako ng boss kong Russo sa pantalan. Kiko, totoo bang aalis ka na papuntang Pilipinas? Opo, nag-apply po ako ng citizenship. Tumigas ang ekspresyon ng boss ko. Sensitibo ngayon ang higher-ups. Sabi nila, kung maraming aalis ng sabay-sabay, magkakaroon ng problema sa operasyon ng pantalan. Personal na desisyon ko po ito. Hindi ito personal na issue. Kung 50,000 tao ang kikilos ng sabay-sabay, magiging issue na ito ng politika. Umuwi ako noong araw na iyon at sinabi kay tatay, Tay, parang may pressure mula sa trabaho. Naging madilim ang mukha ni tatay. Kaya pala, magiging hostage na naman ba tayo ng politika? Iyon mismo ang salitang iyon, hostage. Kami ay naging hostage sa loob ng 80 taon. Hostage ng Japan, hostage ng Soviet, hostage ng Cold War. Magiging hostage na naman ba kami ng geopolitics ngayon? Kumalat ang takot sa komunidad ng mga Pilipino. Ang mga bata ay nakaranas ng pressure sa trabaho. Ang mga matatanda ay inimbestigahan ng mga ahensiya ng gobyerno. May isang lola na tinawag sa pension office. Sabi ng officer, kung magpapalit ka ng citizenship, hindi mo na makukuha ang pensyon ng Russia. Pag-isipan mong mabuti, banta iyon. Sinubukan nilang gamitin ang pensyon na pinagtrabahuhan namin habang buhay para pigilan kami. Mas malala ang nangyari kay Mang Ramon. Ang anak niya ay isang government employee at tinawag siya ng boss niya. Balita ko, nag-apply ng citizenship ng Pilipinas ang tatay mo. Baka maapektuhan ang promotion mo. Ginamit nila ang pamilya para magbigay ng pressure. Naging tensyonado ang buong Sakhalin. May mga bulong-bulungan na sisikapin ng pamahalaan ng Russia na pigilan ang pag-alis ng mga Pilipino. May mga balita ring sasarhan ang hangganan. Nagsagawa ng emergency meeting sa sentro. Mahigit 200 Pilipino ang nagtipon. Mabigat ang atmosfera. Sabi ng isang bata, baka hindi talaga tayo makauwi sa ganitong paraan. Paano kung hadlangan tayo ng Russia? Sumagot ang isang matanda. Kung ganoon, may iwan lang tayo dito ulit, tulad ng ginawa natin habang buhay. Walang pag-asa ang salitang iyon. Ngunit hindi namin mapabulaanan. Kami ay mahina mga taong nasa pagitan ng mga malalaking bansa. Tinaas ko ang kamay ko at sinabi, hindi tayo pwedeng sumuko. Sa pagkakataong ito, nandyan ang Pilipinas. Iba na sa dati. Anong magagawa ng Pilipinas? Laban sa Russia? Sabi ng isang tao na may kalungkutan. Hindi rin ako sigurado, ngunit ayaw kong sumuko. Noong panahong iyon, may contact kami mula sa Philippine Embassy. Sabi nila, magsasagawa sila ng emergency briefing. Nagtipon ang lahat ng Zanrio Pilipino. Tumayo ang isang diplomat ng Pilipinas, isang bata na may matibay na ekspresyon. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay tiyak na susunduin kayong lahat, mga kababayan sa Sakhalin. Natahimik ang sentro. Lahat ay nakinig. Alam namin na may oposisyon mula sa Russia, ngunit ito ay isang issue ng Philippine sovereignty. Hindi namin kailangan ang pahintulot ng ibang bansa para tanggapin ang aming sariling mamamayan. Nagpalakpakan. Nagpatuloy ang diplomat. Ang Pilipinas ay nakikipag-ugnayan sa Russia sa pamamagitan ng diplomatic channels. Maghintay lang kayo ng panatag. Ngunit wala silang konkretong plano. Paano nila kukumbinsihin ang Russia? Wala ang sagot na iyon. Pagkatapos ng pagpupulong, umuwi ang mga tao na may mukhang nag-aalala. Nanonood ako ng balita. Mas malala ang balita sa Russia, Pilipinas, nagtatangkang mass smuggle ng mga mamamayan ng Russia. Smuggle daw? Hindi kami mga bagay. Ibinaba ko ang cellphone ko. Sumasakit ang ulo ko. Inisip ko, baka iwanan na naman kami. Baka maging biktima na naman kami sa political game ng mga malalaking bansa. Pumasok si tatay sa kwarto. Kiko, nag-aalala ka, ano? Opo, baka hindi na naman matuloy. Inilagay ni tatay ang kamay niya sa balikat ko. Hindi ko alam, ngunit parang may kakaiba sa pagkakataong ito. Hindi na ang Pilipinas ang dating Pilipinas. Kung tutol ang Russia, may counter-move ang Pilipinas. May hindi tayo alam, sabi ni tatay, ngunit walang katiyakan sa boses niya.
Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Tiningnan ko ang bintana. Lumalalim ang gabi sa Sakhalin. Ang lupang ito na nagkulong sa amin sa loob ng 70 taon. Akala ko makakaalis na kami, ngunit may pader na naman. Inisip ko, talaga bang maiuuwi kami ng Pilipinas? Paano nila haharapin ang Russia? Hindi ko alam noon. Naghahanda na pala ang Pilipinas. Naghahanap sila ng paraan para baliktarin ang sitwasyon ng hindi nakikipaglaban. At ang sagot ay hindi digmaan, kundi tiwala. Naghintay kami ng may pangamba. Ang susunod na hakbang ng Pilipinas at ang hakbang na iyon ay lubos na naiiba sa inaasahan namin. Noong Mayo 2019, nagsagawa ng Philippine-Russian Summit sa Moscow. Bumisita ang Pangulo ng Pilipinas sa Russia. Nag-alala kaming nanood ng balita. Inakala namin na sa pulong na ito, malalaman ang aming kapalaran. Ngunit nakakagulat ang nilalaman ng pulong. Hindi tinalakay ang issue ng mga Pilipino sa Sakhalin. Sa halip, puro economic cooperation, energy cooperation, at technical cooperation ang pinag-usapan. Nagtaka ang mga tao sa Filipino Community Center. Bakit hindi tayo pinag-usapan? Sumuko na ba ang Pilipinas? May mga boses ng pagkadismaya. Ngunit sabi ni Mang Tony, hindi. Parang gumagamit sila ng ibang paraan. Tama siya. Sa pulong na iyon, inanunsyo ng Pilipinas na mamumuhunan sila ng malaking halaga sa pagpapaunlad ng Russian Far East. Gas development sa Sakhalin, port modernization sa Vladivostok, cooperation sa Siberian Railway, napakalaki ng saklaw. Sinalubong ito ng Russian media. Pilipinas, innovative partner sa pagpapaunlad ng Russian Far East, nagpahayag ng pasasalamat si Pangulong Putin sa investment ng Pilipinas. Hindi namin naintindihan. Ano ang kinalaman nito sa amin? Pagkatapos ng ilang araw, nagsagawa ng briefing muli ang Philippine Embassy. Sinabi ng diplomat, hindi magbibigay ng pressure ang Pilipinas. Sa halip, magtatayo kami ng tiwala. Nagtanong kami kung anong ibig sabihin niyon. Ipinaliwanag ng diplomat, may dalawang dahilan kung bakit hindi pinapauwi ng Russia ang mga kababayan natin sa Sakhalin. Una, ang issue ng sovereignty. Pangalawa, ang pangamba sa pagbaba ng populasyon. Sisikapin ng Pilipinas na lutasin ang dalawang ito. Paano? Rerespetuhin namin ang sovereignty. Wala kaming hihilingin sa Russia. Sa halip, magiging partner kami na kailangan ng ekonomiya ng Russia. At ang problema sa populasyon ay lulutasin namin sa pamamagitan ng investment. Kapag umunlad ang Sakhalin, darating ang mga tao mula sa ibang rehiyon para akong binato sa ulo. Hindi nakikipaglaban ang Pilipinas. Sa halip, sinisikap nilang maging isang bansa na kailangan ng Russia at nagsimula nga ang investment. Dumating ang mga kumpanya ng Pilipinas sa Sakhalin, malalaking trading companies, construction companies. Nagtayo ng mga pabrika at nagbigay ng trabaho. Pumasok din ang puhunan ng Pilipinas sa Pantalan. Nagsimula ang modernization project ng pasilidad. Sabi ng kasamahan kong Ruso, mataas ang suweldo sa kumpanya ng Pilipinas. Ang ganda ng teknolohiya ng Pilipinas. Madaling magtrabaho. Sumigla ang ekonomiya ng Sakhalin. Dumating ang mga tao mula sa mainland Russia sa Sakhalin para maghanap ng trabaho. Sa halip, nagsimulang dumami ang populasyon. May article na lumabas sa isang lokal na pahayagan sa Russia, Sakhalin No. 1 sa economic growth rate ng bansa. Epekto ng Philippine investment kumalat sa buong Sakhalin at hindi lang pera ang binigay ng Pilipinas. Eksakto nilang binigay ang kailangan ng Russia. Kulang ang Russian Far East sa pagkain. Nagsimula ang Philippine Food Assistance Program. Ibinahagi ang Philippine Agricultural Technology. Nagtayo ng mga modernong greenhouse sa Sakhalin. Kulang ang Russian Far East sa medical facilities. Nagtayo ang Pilipinas ng mga ospital. Dumating ang mga Filipino medical team para manggaling. Nagpila ang mga residente ng Sakhalin sa ospital ng Pilipinas. Luma na ang infrastruktura sa Russian Far East. Nag-ayos ang Pilipinas ng mga kalsada. Nagtayo ng komunikasyon. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay pumapasok sa lahat ng sulok ng Sakhalin. At ang pinakamahalaga, tinupad ng Pilipinas ang kanilang pangako nang sabihin nilang mamumuhunan, namuhunan sila.
Nang sabihin nilang maglilipat sila ng teknolohiya, inilipat nila. Nang sabihin nilang magbibigay sila ng trabaho, nagbigay sila. Nagbago ang pagtingin ng mga Ruso. Ang Pilipinas ay reliable na bansa. Kung mangako ang Pilipinas, tutuparin nila. Sa isang interview, sinabi ng Sakhalin Governor, ang Pilipinas ang pinakamahalagang economic partner ng Sakhalin. Lalo pa naming palalakasin ang cooperation sa Pilipinas. Nang mapanood ko ang interview na iyon, naramdaman kong may nagbabago. Noong unang bahagi ng 2020, nilagdaan ng Russia ang isang bagong kasunduan, ang Agreement on Expanded Human Exchange. Simple lang ang nilalaman, guarantee sa free movement ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Sa labas, karaniwang kasunduan lang ito, ngunit iba ang ibig sabihin. Ibig sabihin, malaya nang makakakilos ang mga Pilipino sa Sakhalin. Naging excited ang komunidad ng mga Pilipino, ngunit may mga tanong pa rin. Papayagan ba talaga ng Russia? Paano kung tumutol ang governor? Ngunit may nakakagulat na nangyari. Opisyal na inanunsyo ng Sakhalin Regional Government, iginagalang namin ang Philippine citizenship ng mga Filipino residents sa Sakhalin. Magbibigay kami ng administrative assistance. Hindi kami makapaniwala. Ang Russia, na tumutol ilang buwan lang ang nakalipas, ay nagbago ng paninindigan. Sabi ni tatay, nagawa ng Pilipinas. Nakuha nila ang puso ng Russia nang hindi nakikipaglaban. Tama iyon. Hindi nagbigay ng pressure ang Pilipinas sa Russia. Sa halip, naging partner sila na kailangan ng Russia. Nagtayo sila ng tiwala at ang tiwala na iyon ang nagpabago sa puso ng Russia. Nagkaroon din ng pagbabago sa Moscow. Sinabi ng spokesperson ng Russian Foreign Ministry sa press conference, ang pagpili ng citizenship ng mga Filipino residents sa Sakhalin ay personal freedom. Iginagalang ito ng Russia. Nawala na ang matigas na paninindigan ilang buwan ang nakalipas. Ito ay dahil nakuha ng Pilipinas ang tiwala ng Russia. Naging sigurado kami na nagawa ng Pilipinas na bigla ang komunidad ng mga Pilipino. Sa magandang kahulugan ng pagkabigla, matutuloy na ba talaga? Nagawa ng Pilipinas? Paanong nangyari ito? Hindi rin ako makapaniwala. Hinarangan kami ng Russia. Inakala namin na iiwanan na naman kami. Ngunit gumamit ang Pilipinas ng ibang paraan. Sabi ng isang matanda sa sentro, ang lakas na pala talaga ng Pilipinas. Imposible iyan sa Pilipinas noon. Tama iyon. Imposible iyan sa Pilipinas noon. Ngunit iba ang Pilipinas ngayon. May economic power, may teknolohiya, at may tiwala. Hindi gumamit ng puwersang militar ang Pilipinas. Hindi rin sila nagbigay ng diplomatic pressure. Sa halip, binigay nila ang kailangan ng Russia. Tinupad nila ang pangako. Nagtayo sila ng tiwala, at bilang resulta, binuksan ng Russia ang pintuan. Walang labanan, walang paghaharap, tahimik. Ngunit tiyak na binaliktad ng Pilipinas ang sitwasyon. Tinawag ako ng boss kong Ruso sa pantalan. Kiko, congratulations sa Pilipinas. Salamat po. Magandang bansa ang Pilipinas. Bansang tumutupad sa pangako. Ganoon din dito. Napakagaling ng inang bayan mo. Naging mainit ang dibdib ko nang marinig ko ang salitang iyon. Mga salitang nanggaling sa bibig ng isang Ruso ang Pilipinas ay bansang tumutupad sa pangako. Bansang mapagkakatiwalaan. Umuwi ako at sinabi kay tatay, Tay, makakauwi na talaga tayo. Umiyak si tatay. Kaya pala, sinundo na tayo ng Pilipinas. Pagkatapos ng 70 taon, luha ng 69 taong gulang na tatay. Isang taong naghintay habang buhay. Tay, bakit naging ganito kalakas ang Pilipinas? Sumagot si tatay, iba-iba ang klase ng lakas, nak. May lakas na nananaig sa pamamagitan ng puwersa at may lakas na nagbibigay ng tiwala. Pinili ng Pilipinas ang huli. Tama ang salitang iyon, hindi nakipagdigma ang Pilipinas. Hindi rin nagbanta. Sa halip naging partner sila. At iyon ang mas malakas na paraan. Nagsimulang maghanda ang mga Pilipino sa buong Sakhalin. Inayos ang mga dokumento ng citizenship. Inimpake ang mga gamit. Naghanda para sa pag-uwi pagkatapos ng 70 taon. Inayos ko rin ang mga gamit ko. Hindi marami ilang damit, litrato ni Lolo, ang Tagalog Bible na ginamit ni Lola. Iyon lang. Ngunit sa puso ko,
May bigat ng 70 taon ang kalungkutan ni Lolo, ang pagkamis ni Lola, ang paghihintay ni Tatay. Daladala ko ang lahat ng iyon. Tiningnan ko ang bintana. Lumalalim ang gabi sa Sakhalin. Ang huling gabi ko sa lupang ito ay papalapit na. Sa wakas, makakaalis na kami. Dahil lumakas ang Pilipinas, dahil nakakuha ng tiwala ang Pilipinas, dahil tumupad ang Pilipinas sa pangako. Makakauwi na kami sa inang bayan pagkatapos ng 17 taon. Setyembre 5, 2020. Isang araw na hindi ko malilimutan sa buhay ko. Ang araw na dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport nang lumapag ang eroplano, natahimik ang loob ng eroplano. May 300 Zanryu Pilipino ang sakay. Lahat ay nakatingin sa labas. Nakita namin ang lupa ng Pilipinas. Ang lupa ng inang bayan na matatapakan namin pagkatapos ng 70 taon. Ang matanda na nakaupo sa tabi ko ay umiiyak. 83 taong gulang siya, isang taong naghintay habang buhay. Sa wakas, dumating na. Matatapakan ko pa pala ang lupang ito habang buhay pa ako. Nanginginig ang boses niya. Tumulo rin ang luha ko. Bumukas ang pinto ng eroplano. Pumasok ang hangin ng Pilipinas. Iba sa malamig na hangin ng Sakhalin. Mainit. Lumakad kami sa boarding bridge. Bawat hakbang ay mabigat ang bigat ng 70 taon. Ang kalungkutan ni Lolo, ang pagkamis ni Lola, ang paghihintay ni Tatay, dala-dala ko ang lahat ng iyon sa bawat hakbang. Pumasok kami sa arrival lobby. May mga tao doon, mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas, mga volunteer at mga mamamahayag. May nakasabit na banner, mga kapatid sa Sakhalin, maligayang pagbabalik. Sinasalubong namin kayo sa inyong pag-uwi. Pagkatapos ng 70 taon, nang makita ko ang mga salitang iyon, napahagulgol ako. Bumuhos ang luha. Hindi lang ako. Lahat ng Pilipino ay umiiyak. Lumapit ang isang opisyal ng Pilipinas. Hawak niya ang microphone. Mga kapatid sa Sakhalin, welcome po sa Pilipinas. Bagamat nahuli, nakauwi na kayo ngayon sa inang bayan. Nagpalakpakan, nahaluan ang iyak. Palakpakan ng mga taong naghintay sa loob ng 70 taon. Nagpunta kami sa immigration. Tinanggap ng officer ang mga dokumento ko, ang bago kong Philippine passport. Ngumiti ang officer habang tinitingnan ang passport. Enrique de la Cruz, welcome back. Pinapayagan ko po ang inyong pagpasok bilang mamamayan ng Pilipinas. Mamamayan ng Pilipinas. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ko. Ako ngayon ay mamamayan ng Pilipinas. Isang status na matagal kong hinintay sa loob ng 70 taon. Lumabas kami ng airport. Nakita namin ang gabi ng Maynila, ang mga ilaw ng gusali, ang pila ng sasakyan, ang buhay na lungsod. Iyon ang Maynila na sinasabi ni Lolo. Tumayo si Tatay sa tabi ko. Umiiyak din siya. Tay, nandito na talaga tayo, ano? Oo, ito ang lugar na pinagdamutan ng tatay mo habang buhay. Sa wakas, dumating na tayo. Sumakay kami sa bus na inihanda ng gobyerno, papuntang Maynila. Dumaloy ang night view ng Pilipinas sa Bintana Expressway, mga apartment, mga signage, lahat ay bago. Nag-uusap ang mga Zanryu Pilipino sa bus. Lahat yan Tagalog. Ang mga signage, lahat sa wika natin. Ito ang bansa natin, ano? Ang bansa namin. Hindi na iyon kasinungalingan. Dumating kami sa temporary residence, isang lugar na inihanda ng gobyerno. Ibinigay ang mga kwarto. Malinis. Mainit. Umupo ako sa kama. Ito ang una kong gabi sa lupa ng Pilipinas. Tiningnan ko ang bintana. Ang night view ng Maynila ay kumalat. Ang Makati skyline ay nagniningning. Kinuha ko ang cellphone ko. Nagpadala ako ng mensahe sa mga kaibigan ko na naiwan sa Sakhalin. Dumating na ako. Nandito na talaga ako sa Pilipinas. Dumating ang tugon. Congratulations. Susunod na rin kami agad. May 20,000 Pilipino pa ang naiwan sa Sakhalin. Sila ay darating din unti-unti. Hanggang maging mamamayan ng Pilipinas ang lahat ng 55,000. Kinabukasan, may orientation. Ipinaliwanag ng opisyal ng gobyerno, kayo ay binigyan ng Philippine citizenship. I-issue ang residence registration card. Tatanggapin ninyo ang lahat ng welfare services tulad ng health insurance at social security. Residence registration card. Ang maliit na card na iyon ang magpapatunay sa aming identity na kami ay mamamayan ng Pilipinas. Magbibigay kami ng settlement allowance.
Tutulungan namin kayo sa paninirahan, paghahanap ng trabaho, at edukasyon. Hindi lang tinanggap ng pamahalaan ng Pilipinas ang naghanda sila para sa maayos na paninirahan namin. Tinrato nila kami bilang tunay na mamamayan. Pagkatapos ng ilang araw, natanggap ko ang Residence Registration Card, isang maliit na plastic card. Ngunit napakalaki ng kahulugan nito. Nakasulat sa card, mamamayan ng Pilipinas, Enrique de la Cruz. Nang makita ko ang mga salitang iyon, tumulo na naman ang luha ko. Ang salitang mamamayan ng Pilipinas ay nakakabit sa pangalan ko. Isang titulo na matagal naming hinintay sa loob ng 70 taon. Natanggap din ni tatay ang residence registration card niya. Ang una niyang opisyal na dokumento ng Pilipinas sa edad na 70. Tay, Pilipino na tayo ano? Oo, nak. Ito ang pinangarap ng tatay ko habang buhay. Tayo ang nakatupad. Pagkatapos ng isang linggo, bumisita kami sa Lawag, Ilocos Norte, ang bayan ni Lolo. Nagpatakbo ang gobyerno ng homecoming program. Nakita namin ang dagat sa Lawag, ang dagat na nakita ni Lolo noong bata pa siya. Umiyak si tatay nang makita ang dagat na iyon. Ang dagat na pinagdamutan ni tatay habang buhay, dito siya lumaki, dito siya kinuha. Tumayo kami sa tabing dagat. Umihip ang hangin, mainit na hangin. Iba sa malamig na hangin ng Sakhalin. Humarap si tatay sa dagat at sinabi, "Tay, nandito na ako sa bayan mo. Nahuli man, dumating ako." Noong araw na iyon, nilibot namin ang Lawag, ang dating lugar ng paaralan ni Lolo, ang bayan kung saan siya nakatira. Marami nang nagbago, ngunit parang nandoon pa rin ang anino ni Lolo. Pabalik sa Maynila, sinabi ni tatay, "Kiko, naging Pilipino tayo dahil lumakas ang Pilipinas." Opo, alam ko, imposible iyan kung mananatili sila sa dati. Walang lakas ang Pilipinas noon. Ngunit iba na ngayon, naging sapat na ang lakas ng Pilipinas para kumbinsihin ang Russia. Tama ang salita ni tatay. Ang aming pag-uwi ay dahil sa economic power, teknolohiya at tiwala ng Pilipinas. At hindi nakipaglaban ang Pilipinas. Nakipagtulungan, tinupad ang pangako. Iyon ang tunay na lakas. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsagawa ng malaking welcome repatriation event sa isang plaza sa Maynila. Nagtipon ang 5,000 Pilipino. Ang unang repatriation group, dumalo ang Pangulo, tumayo siya sa stage at sinabi, "Mga kababayan sa Sakhalin, hindi kayo kinalimutan ng Republika ng Pilipinas. Bagamat nahuli, sinundo namin kayo ng maayos ngayon. Welcome home." Napuno ng palakpakan ang plaza. Kayo ay sinubok ng alon ng kasaysayan, kinalimutan ng panahon, ngunit hindi kayo sumuko. Naalala ninyo ang Pilipinas, iningatan ang Tagalog, at nanatiling Pilipino. Nagsimulang umiyak ang mga matatanda. Nagpapasalamat ang Republika ng Pilipinas sa inyo, at nangangako kami, hinding-hindi na namin kayo bibitawan. Kayo ay mamamayan ng Pilipinas. Iwinagayway ng 5,000 ang bandila ng Pilipinas. Ang bandila ng inang bayan na iwinagayway nila pagkatapos ng 70 taon. Nagsimulang tumugtog ang national anthem Lupang Hinirang, sabay-sabay na kumanta ang 5,000. Ang mga matatanda ay paos, ngunit masigasig na kumanta. Ang mga bata ay nag-aral at kumanta. Kumanta rin ako ng malakas. Nang kantahin ang huling parirala, aming ligaya na, pag may mga api, ang mamatay ng dahil sayo, bumuhos ang luha ko. Ang bansang ito ay tunay na sa amin. Nagtapos ang event. Lumapit ang mga mamamayan ng Pilipinas. Nakipagkamay sila. Sabi nila, "Welcome back." Isang babaeng nasa middle age ang nagsabi sa akin, "Salamat sa inyong pagtitiis. Ngayon, magpahinga na kayo. Ito ang bahay ninyo." Isang bata na nasa high school ang nagbigay ng bulaklak sa isang lola. "Lola, welcome back. Salamat po sa pagdating sa bansa namin." Sinalubong kami ng mga mamamayan ng Pilipinas, hindi bilang dayuhan kundi bilang mamamayan. Umakyat kami ni tatay sa Makati Tower noong gabi. Ang night view ng Maynila ay kumalat. Milyon-milyong ilaw ang nagniningning. "Tay, ipinagmamalaki ko na mamamayan ako ng bansang ito." Inilagay ni tatay ang kamay niya sa balikat ko. "Oo, ako rin. Gusto kong maging mamamayan habang buhay." At sa wakas, natupad. Tiningnan namin ang Maynila ang kabisera ng aming bansa. "Kiko, kailangan nating ikuwento ang kuwentong ito sa mga Pilipino."
Aling kwento? Ang kwento natin ang kwento ng pag-uwi pagkatapos ng 7 taon at kung paano tayo sinundo ng Pilipinas. Kailangang malaman ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang kanilang bansa at kung paano nila dapat gamitin ang lakas na iyon. Tama ang salita ni tatay, kaya sinimulan ko ang liham na ito. Ang liham na ito ay kwento ng isang tao, ngunit kwento ng 55,000. Kwento ng mga taong naligaw sa loob ng 70 taon. Kami ay sinubok ng kasaysayan, kinalimutan ng panahon, ngunit hindi namin sinukuan ang Pilipinas. At hindi rin kami sinukuan ng Pilipinas. Bagamat nahuli, sa wakas ay sinundo kami. Hindi nakipaglaban ang Pilipinas. Hindi rin nagbanta. Sa halip, nagtayo sila ng tiwala, tinupad ang pangako, naging partner. At bilang resulta, binuksan ng Russia ang pintuan. Nakauwi na kami sa inang bayan. Ako ngayon ay Enrique de la Cruz. Hindi na pangalan sa Russia. Mamamayan ng Pilipinas. Enrique de la Cruz. Ang mga anak ko ay ipapanganak sa Pilipinas. Mag-aaral sila ng Tagalog. Lalaki sila bilang Pilipino, hindi nakita ni Lolo, ngunit makikita iyon ng mga apo niya. Ipinagmamalaki ko na mamamayan ako ng bansang ito ngayon. Hindi kahihiyan, kundi pride. Sinasabi ko sa inyo, mga mamamayan ng Pilipinas, malakas ang bansa ninyo, malakas sa ekonomiya, sa teknolohiya, sa kultura. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit malakas kayo ay nasa iba. Dahil kayo ay bansang tumutupad sa pangako, bansang nagbibigay ng tiwala. Ang 55,000 sa amin, ang patunay niyan. Ang mga taong naligaw sa loob ng 70 taon ay nakauwi na sa inang bayan. Naging posible ito dahil lumakas ang Pilipinas. Ipagmalaki ninyo ang inyong bansa. At tandaan, ang tunay na lakas ay nagmumula hindi sa puwersa kundi sa tiwala. Sana ay marating ng liham na ito ang lahat sa inyo. Mula kay Enrique de la Cruz, isang Pilipino na naghintay sa loob ng 70 taon. Kumusta kayong lahat? Nagtatapos na rito ang kwento ng luha ng ating mga kababayan sa Sakhalin. Kung nakapagbigay ng kahit kaunting damdamin ang kwentong ito sa inyong puso, pakiusap, mag-subscribe at i-like ang channel. At iwanan sa comments ang mensaheng, "Laban, mga kapatid sa Sakhalin, gusto naming ibahagi ang aming kwento sa mas maraming tao. Ang inyong suporta ay malaking lakas sa aming paggawa ng content. Salamat po. Magkita-kita ulit tayo."